But today, it's a very special Sunday. Sabi nga, pinagdiriwang natin ang Pasko ng muling pagkabuhay. 'Di ba? Bilang mga Kristiyano, maaring this is your first time na naririnig ito. Pero bilang Kristiyano, ito po ang katunayan ng ating pananampalataya, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi po walang saysay, ang anumang ginagawa natin dito, walang saysay ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Kristo. 'Di ba? Parang kasinungalingan yung sinabi niya na sa ikatlong araw, ako ay muling mabubuhay. Kung hindi nagkatotoo yun, kapatid, tsak, lahat ng pangako ng Panginoon ay may duda. Pero dahil walang imposible sa Diyos, at napagtagumpayan niya ang kasalanan ng kamatayan, 'di ba? At siya ay sabi nagtagumpay, pwede rin tayong magkaroon ng katagumpayan. Amen? Napakaganda po kasi every time we celebrate Easter or yung Pasko ng muling pagkabuhay, it shows that we have a limitless God. Pag sinabing limitless God, ano bang limitless? Walang hanggan, ano pa? Walang limitasyon, tama, limit, di ba? Walang limitasyon. Ibig sabihin, walang pwedeng makapigil. Kaya nga, yung kinakanta natin, who can stop the Lord Almighty? No one. Nothing. Not even death can stop our Lord Almighty. Kaya nga sabi, wala siyang limitasyon. Hindi siya limitado ng ating sitwasyon. Hindi siya limitado ng ating panahon. 'Di ba? Ang kayang gawin ng ating Panginoon ay walang limitasyon. Kaya nga sabi, walang imposible sa ating Diyos. Kaya itong Easter po, hindi lang siya basta holiday, hindi lang siya event o programa sa simbahan, hindi lang po siya history. Pero ito po ang nagiging batayan ng ating pananampalataya. Dahil muling nabuhay si Kristo, walang limitasyon ang kayang gawin niya sa buhay mo. We have a limitless God. And because we have a limitless God, He has a limitless power. So yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga, limitless power. Kung walang limitasyon ang iyong Diyos, ibig sabihin wala ding limitasyon ang kanyang kakayahan. Walang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga po ito yung tinatawag na the resurrection that changes everything. Kasi walang hindi kayang gawin ng Diyos. Walang hindi kayang baguhin ang Panginoon. Kaya today I want you to receive it and I want you to catch yung katotohanan. Kasi sabi sa Bible, it is the truth that will set you free. Kapag alam mo ang totoo, mapapalaya ka, kapatid. Saan ka pwedeng mapalaya? Mapapalaya ka sa kabiguan? Mapapalaya ka sa kahinaan ng loob? Mapapalaya ka sa takot? Mapapalaya ka sa kahirapan? Mapapalaya ka, 'di ba, sa nakaraan? Mapapalaya ka. Because God can change your life. Nothing is too hard for Him. Kaya nga as we start it, we can believe in His resurrection power, His limitless power, and it is available to us today. Ibig sabihin, available siya ngayon, pwede mong ma-experience. Sabi mo sa katabi mo, available ang power ni Lord today. Ang tanong, sinong gagamit? Minsan kasi available pero walang nakakaranas. Bakit? Because they don't allow the power of God to work in their lives. Available siya ngayon, hindi siya naiwan noong resurrection, 'di ba? Tas idinala niya sa langit, hindi. Naiwan ang kapangyarihan niya dito sa lupa. Kasi sabi sa Biblia, the same Spirit, the same power that raised Jesus from the dead lives in us. That's the truth of the word. Sabi ang kapangyarihan o ang espiritu na siyang nagpabuhay kay Kristo muli ay nananahan sa atin. So kinaya ng kapangyarihan na yon na magtagumpay si Kristo sa kamatayan
Ano ang excuse natin na hindi natin ma-experience yung victory today? The same power is in you. So it is available. Available siya, kapatid. So it's not the end. Don't feel defeated. Don't feel hopeless. Don't feel na ito na yun, ito na ako, that's it, the end. Hindi, kapatid. The power of God can change everything in your life. So again, sabi mo sa katabi mo, available ang power ni Lord today. So as we talk about it, let's talk about the power of the resurrection. The power of the resurrection, again, because when Jesus rose from the dead, He proved once and for all that our God is not limited by anything. He's not limited by sin. Hindi siya limitado ng ating paghihirap. Hindi siya limitado ng kamatayan. The resurrection tells us that death is defeated, sin is conquered, and God's power is truly limitless. So let me ask you a question today. What is your problem? Tanungin mo yung kapatabi mo, what is your problem? I'm sure may problema kang hinahawakan. Ang tanong, how big is your problem? Kasi kapatid, for some it may be a financial, pressure. Maybe it is a broken relationship, broken family, broken marriage. Maybe it is fear, maybe it is anxiety, may it be uncertainty. Pag sinabing uncertainty, hindi mo alam, hindi ka sigurado kung anong mangyayari. Maaring yan yung dinadala mo ngayon. But let me tell you, no problem is bigger than your God. If you feel like the problem is limiting you, know that you have a limitless God. So anong mas gusto nyo today? Mas maging malaki ang problema mo o mas maging malaki ang Diyos mo? Siyempre, si Lord limitless eh. Doon ako sa Anli. Tayong Pinoy, tayo dyan eh. Diba? Pinoy culture talaga yung Anli. Sa atin nagpasimula ang Anli. Anli rice, Anli drinks, Anli samgyup, Anli meat. Diba? Lahat. Kahit nasusuka ka na, sayang eh. Isa pa, price pa nga. Diba? Kasi parang ayaw nating mawalan, ayaw nating maubusan. Pero kasi diba, Anli, ang sarap. Kakain ka na lang sa inasal kasi yun parang 2 kilo ng bigas, pero yung parang kinain mo, 5 kilo ng bigas. Sulit, di ba? Presyo ng 2 kilo, 5 yung nakain ko. Akala mo nakatipid ka no? Pero di ba, sa Diyos ka na, kasi only sa Panginoon. Pag nasa problema ka lang, limitado ka talaga. Hanggang dyan lang ang kaya mo kasi wala ka ng pera. Hindi ako makabiyahe, Lord. Wala akong panggasolina. Ang taas ng gasolina ngayon. Pikit mata din talaga. May kausap nga ako kanina, pikit mata doble. Tataas pa daw. Tataas pa next week. So kung magpapalimitado ako doon sa gas, sabihin ko na lang, Lord, Sunday na lang ako lalabas sa... sabi ni Lord, hindi, mangisda ka through Monday hanggang Saturday. Sunday, magpahinga ka. Lord, yung gasolina eh. Di ba? Kung mas malaki ang gasolina, ang presyo ng gasolina kaysa sa Panginoon ko, limitado talaga ako. Hanggang dito lang ako, Lord. Pero if you know and you know that the power of your limitless God is unlimited, kapatid, Lord, ibuhos mo yung gasolina. Huwag naman, buhusan ka ng gasolina. Magulat ka, Lord, bakit naman? Diba, walang imposible sa Panginoon. Yun, kapatid, ang pinaka good news today. There's nothing impossible with the Lord. Today, God wants to remind us of this truth from Jeremiah 32, verse 17. Sabi dito, parang di ba? Sabi dito, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Yan ang sabi ng salmista. Sabi niya, Panginoon, Diyos ko, ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa dahil sa kapangyarihan mong higit. Great power. Pag sinabing outstretched arm, yung arm niya, di ba, gaano kalaki ang lupa
Ganun niya sakop lahat. Sabi, walang mahirap sa'yo. And if we continue on in verse 27 in the same chapter, God confirmed who He is. Nilarawan niya ang kanyang sarili. Sabi niya, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Nakita niyo yung usapan ng tao at ng Diyos. Sabi ng tao, Lord, naniniwala ko ang tindi ng power mo eh. Ginawa mo yung langit at lupa. Gamit lang ang kamay mo. Walang mahirap para sa'yo. At ang sabi ng Diyos, tama ka. Ako ang Panginoon ng sanlibutan. Meron bang mahirap sa akin? Kapatid, nothing is too hard for our God. That's who our God is. He is limitless. Easter is God's answer to that question, is anything too hard for me? So when we look to Jesus, and we celebrate His resurrection, yun yung sagot niya, nothing is too hard for Him. So kung ano man ang pinagdadaanan mo today, kapatid, the good news is, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap na hindi niya kayang gawin. Walang malaki na hindi niya kayang abutin. Sabi niya, I am the Lord, nothing is too hard for me. So the first thing that we need to remember is that our God is limitless. Sabi mo sa katabi mo, our God is limitless. The resurrection proves it. And think about it, Jesus was crucified, di ba? Pinako. Nakapanood ba kayo niyan? Kasi nagdaang Holy Week, di ba? Ang dami. Actually, pagkabukas ko ng Facebook, kahapon ba? Ang dami kong nakitang mga palabas sa story. Sinasadula nila. Di ba nakita ko meron pa nga talagang totoong dugo? Totoong sugat na talagang nagpepenitensya po ba tawag doon? Nagpepenitensya sila, ginagaya nila yung ginawa ni Kristo. Meron yung nagbubuhat pa ng krus. Pinapanood ko talaga. Tapos titingnan ako ng asawa ko kasi paulit-ulit. Ganun pinapanood ko. Pala may naggagaganon sa likod niya. Kasi namamangha ako. Bakit? Kasi tinatry nilang gayahin ang ginawa ni Kristo. Pero hindi sila Diyos. Sa sarili nilang kakayahan, hindi nila kayang mapatawad ang sarili nila. Sa sarili nilang gawa, hindi nila kaya mapagtagumpayan ang nakaraan nila. Only Jesus can do that. Kaya nga hindi porkit ginagaya natin siya, meron tayo ng kapangyarihan niya, kapatid, hindi natin kayang mabuhay muli. Pag may bumaril sa'yo today, sabi mo, on the third day, wait for me, ma'am. Uwi rin ako on the third day. Hindi, kapatid. Uuwi ka, may pakarpet sa inyo, may maliwanag, di ba? Pag nabaril ka, kasi hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. And that's the difference with the other religion. The God that they serve, the God that they believe in, hindi naman nila nabuhay ang sarili nila eh. They remained dead. Only Jesus was resurrected to life. So only Jesus proves that He is the ultimate God. He is almighty. Nothing is too hard for Him. He has the limitless power, kapatid. So when we look at the cross and you see Jesus crucified there, only Jesus can be crucified for our sins. Kasi nung unang panahon, kapatid, di ba, ang kanilang mga inaalay, mga tupa na walang bahid ng anumang dumi. Kailangan puting-puti. Walang mancha, kailangan malinis ang handog. So kung imaginein mo, ganun pa rin ang sistema natin, no? Nag-o-offering tayo ng malinis na tupa. Siguro ang ingay na dito ngayon. Ano bang ang tupa? Ba? Kambing pala yung me. Di ba? Imaginein mo ang ingay kasi kanya-kanya tayo. Lord, nagkasala ako, nagsinungaling ako sa nanay ko, may tupa naman ako today. Kapatid, imaginein mo every Sunday puno ang simbahan ng tupa. Kasi hindi natatapos yung kapalpakan natin bilang tao, tama? Pero Jesus made a decision and say, once and for all, I will make a way for you. So you don't have to suffer. So you don't have to give yourself to death.
Siya ang nagbayad, kapatid. Only Jesus can make a way. Kaya nga sabi, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. There's no other way. Kaya kahit ilang penitensya ang pagdaanan mo, ilang mahal na araw yan, kapatid, hindi niyan malilinisan ang kasalanan mo. Hindi niyan mababago ang buhay mo. Let me guess. Yung mga pinapanood natin sa storya, after ng mahal na araw, makikita mo ulit yan sa kanto. Nagsusugal. Inom. So only Jesus' power can change your life. He's the only one who can change everything in your life. So wag nating gamitin ang kapangyarihan ng tao dahil ang tao limitado. Our God is limitless. Don't forget that. Sabihin mo sa katabi mo, our God is limitless. Ephesians 3 verse 20, it says there, now to Him who is able to do. Actually, tignan mo tong truth na to Tong verse na to, napaka-redundant. Alam niyo ba yung salitang redundant? Parang paulit-ulit. Kasi kung titignan mo, now to Him who is able, pwede na sanang mag-period dyan. Sa Tagalog, sa Kanya na may kakayanan. Okay na sana di ba? May kakayanan. Pero gustong ipa-ulit-ulit ng Panginoon. Sabi, to do what? To do immeasurably more. Okay na sana di ba? Pwede na dyan. To do immeasurably more. Period, pwede na sana Pag sinabing immeasurably, hindi mo masukat yung dami ng kayang gawin ng Diyos. Pero sabi, ang tigas ng ulo ng mga tao, kailangan paalala ulit natin anong kayang gawin ng Panginoon. So, tinugtungan niya, to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Ibig sabihin, higit pa sa inaasahan mo. Yung hindi masukat na yan, kapatid, yung higit pa yan sa plano mo, higit yan sa paraan mo, higit yan sa kayamanan mo, higit yan sa kakayanan mo bilang tao. God can do more. And He said, I am able to do. That's how limitless our God is. Hindi mo masukat, hindi mo maisip, hindi mo ma-imagine ang kayang gawin ng Panginoon. So kung feeling mo ngayon dead end na, kung anong sitwasyon mo today, Lord, parang wala nang paraan to. Kapatid, kahit naisip mo na lahat ng paraan, sabi nga, hindi mo maiisip ang kayang gawin ng Diyos. So don't question God. Because He says, and He keeps reminding the people, I am limitless. I am able to do immeasurably more than what you ask. Sometimes ito lang gusto natin. Pero ang plano pala ng Panginoon, napakalaki. Kaya kapatid, huwag ka rin makontento dyan. Okay na to. Because sabi nga, what God has for you is more than what you can imagine. Akala ko nga, parang, kumbaga sa Katoliko, feeling ko nga nung nagpunta ako sa Pilipinas, magmamadre na ako Talagang inalay ko na yung buhay ko, Lord, di na ako mag-aasawa, di ako magkakapamilya, okay lang. Yun na yung na-imagine ko, okay na, maglilinis lang ako ng center, magba-Bible study, magsaserve. Meron palang plano ang Panginoon na iba. Nung first year na nakatapos po ako dito, nung umuwi ako sa Canada, sabi ko, ay hanggang dun lang. Tapos na yung mission ko. Maaring tapos na ang mission ko, pero hindi ang plano ng Diyos. 7 years later, ako po'y kasal na. yung pa yun, hindi pala masukat. Si Kuya Pao, joke. Joke lang. Diba? Kasi sinong mag-iisip sa mission mo makikita ang... Diba? Di ka naman nagpunta dito para, di naman siya yung 90-day fiancé. Alam niyo po ba yung palabas na yon? Yung palabas po na yon is parang pupunta ka ng ibang lugar, ng ibang bansa para katagpuin mo yung pwede mong mapangasawa, ganyan. So hindi naman ako nagpunta ng Pilipinas para maghanap ng asawa, di ba? Nagpunta ako dito para maglingkod at magmisyon. Kaya sabi ko nung tapos na, akala kong gandun lang.
Eh, hindi ko ma-imagine eh. Diba? Kasi mga youth, yung mga nandito, o kaya may asawa. So paano kung imagine, diba? May iba palang plano ang Panginoon. So yun yung sinasabi ko, kapatid. Kapag tayo ay naglimita na, ito na lang, hanggang dito na lang, kasi ito lang kaya kong gawin. Kapatid, nakakalimutan mo, your God is limitless. Sabi niya, according to His power, don't forget that, according to His power that is at work within us. Ibig sabihin, kapatid, our God is limitless. Nothing is impossible with our God. But He can only do according, ayon, sa kapangyarihan na nag-work sa buhay natin. So, ibig sabihin, even if our God is limitless, the second thing we need to understand is that we can limit God in our lives. Diba? The truth is, walang limitasyon ng ating Diyos. Pero there's another truth that we cannot experience the power of God because we limit God in our lives. Ibig sabihin ba nun, hindi talaga makapangyarihan ng Diyos? Kasi nalilimitahan natin siya eh. So hindi pala talaga siya limited. Kapatid, hindi yon. Remember yung word na according, ayon. God's love is not forced. God's plan for us is not forced. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng ipilit ang nais niya. Hindi niya pwedeng ipilit ang pag-ibig niya. Kasi pag ang pag-ibig ay pilit, hindi pag-ibig yun. Nakakasakal. Diba? Kaya nga may mga naghihiwalay kasi hindi na to love. Nasasakal ako. Kaya ang kanta mo, kung malaya lang ako. Diba? Kasi pinipilit, nasasakal ako. So hindi yun love. And that's who our God is. He is unlimited, but we can limit Him. Paano? According to what we allow. Kaya nga according di ba? According to the power at work in you. So kung 90% lang ang inaalaw ko na mag-work sa akin, hindi ko ma-experience yung 100%. Na-gets? Hindi limitado ang Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos. Pero minsan tayo ang nawawala sa plano ng Diyos. Kaya hindi natin nararanasan na napakaganda ng layunin ng Diyos sa buhay natin. So that's the second thing I want you to understand. Though we have a unlimited God or limitless God, we can limit His work in our lives. Pwede nating limitahan ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. And how do we do that? How do we limit God in our lives? Paano natin na hihadlangan o napipigilan ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating buhay? 4 things. Nakalagay dyan, unbelief. The first thing. Pag sinabi pong unbelief, let's read in Matthew 13:58. It says in Matthew 13 verse 58, and he did not do, not because he's not able to do. Remember, he said in Ephesians 3:20, now to him who is able to what? To do. Ibig sabihin, kaya niyang gawin. Pero in this part, hindi niya ginawa. Naintindihan? Hindi sa hindi kayang gawin ng Diyos, pero pinili niyang hindi gawin. Sabi niya, He did not do many miracles there because what? Because of lack of faith. So nahahadlangan natin ang kayang gawin ng Diyos. Maalay mo, isang panalangin ka na lang pala para sa milagro mo, pero pinagdudahan mo ang Panginoon. That's unbelief. Pag sinabing unbelief, kapatid, the meaning of the word unbelief, hindi naman yung hindi ka naniniwala sa Diyos eh. Maaring naniniwala ka sa Diyos, nananampalataya ka sa Kanya, pero dahil hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa ng Panginoon, pinagdudahan mo, totoo ba na kaya? You start questioning the character of God. You start questioning the promise of God. Talaga ba ito yung plano ng Diyos sa akin? Bakit niya ako pinahintulutan dito? Talaga ba mabuti siya? Pero bakit ako naghihirap? That's unbelief, kapatid. Our doubt, our unbelief, our second guessing of who God is can limit what God can do. Because why? God is pleased
with our faith. Diba sabi nga sa Hebrews 11:6, it's not there on the screen, you can write it down. Sabi in Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Yun lang yung kondisyon. Hindi sa ayaw kanyang palayain, hindi sa ayaw kanyang pagpalain, hindi sa ayaw kanyang pagalingin, kung hindi dahil hindi ka naniniwala hindi ka nagtitiwala sa kanya. Pinagdududahan mo yung kaya niyang gawin. So hindi nagagalak ang Panginoon sa unbelief. Kasi sabi, without faith, it is impossible to please God. Kahit anong gawin mong tumambling ka dyan, lumuhod ka, at lakarin mo ang aisle ng simbahan ng nakaluhod. Ano mo na, Lord, diba? Pero sa isip mo, talaga bang kaya ni Lord to? Mas nagtitiwala ka pa sa tuhod mo eh. Kapag naklakad ko yan ng tuhod ko lang, pagagalingin ako. Mas may tiwala ka sa tuhod mo kaysa sa Diyos. Diba? Sometimes ganun tayo, kapatid. When we don't see what God is doing, we start doubting and we start doing our own thing. Baka hindi kaya ni Lord, ako na lang gagawa ng paraan. That's lack of faith. Ano pa ang pwedeng mag-limit sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Disobedience. Bakit disobedience? From Genesis to Revelation, kapatid, makikita natin na ang pag-disobey o hindi pagsunod sa Diyos ay pumipigil sa full flow. Pag sinabing full flow, yung ganap na pag-agos, pagdaloy ng pagpapala niya. Kaya nga, di ba, obedience leads to blessing. Hindi dahil nire-reward ni Lord yung obedience mo. Hindi eh. Yung pag-obey mo, kapatid, it will lead you kung ano na yung meron na sa'yo, para sa'yo. Kasi ako, kung hindi ako sumunod kay Lord, at sinabi ko, sa Canada na lang ako, tapos naman na yung isang taong mission ko, kung hindi ako nag-obey, hindi ko makikita yung blessing. Wow. God gave me you to show me. Diba? I'm married because I obeyed the Lord. Not because He rewarded me because I'm good. I'm not good. God knows I'm not good. I'm not always good, kapatid. But He gave me a blessing because that's His plan for me. His plan is to bless my life. Kaya nga, the more you obey God, nalalakaran mo lang kung ano na yung nakapwesto na dyan. So kung hindi ka sumunod, hindi mo nilakaran, hindi mo talaga makukuha yung pagpapala mo. Kaya nga disobedience can limit what God can do in your life. Another thing is sin. Kasalanan. Psalm 66 verse 18. Sabi, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Sabi, kapag ako ay nagagalak sa kasalanan, o pag sinabing cherish, alam niyo yung cherish? Cherish the love. Pag sinabing cherish, inaalagaan. Diba? Binabahay. Alam niyo kung paano inaalagaan ng kasalanan? Kapag tinatago-tago yan. Para hindi siya masita. Para di siya ma-expose. When you cherish, sabi sa Psalm 66 verse 18, when you cherish sin in your heart, the Lord will not listen. Sabi, if I had cherished, kapag nagagalak ka sa kasalanan, pagka tinatago-tago mo yung kasalanan, pag namumuhay ka pa rin sa kasalanan, sabi, the Lord will not listen. Hindi dahil ayaw kang pakinggan ng Diyos, pero dahil merong humahadlang sa panalangin mo, kapatid. Kaya nga, every time we come to the Lord, di ba? Tinuruan tayo sa Matthew 4, the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Hindi ka lang basta humihingi. And forgive us our sins. Kapatid, huwag tayong titigil mangumpisal. Kung naliligo tayo araw-araw para malinisan ang katawan at buhok natin, kailangan din natin araw-araw nagdadasal at nangungumpisal para humingi ng kapatawaran at kalinisan sa mga puso natin.
Kasi hindi all the time, not 24/7, kaya mo na maging pure, maging dalisay ang ugali mo. Hindi. Lalo na kapag nakakairita, yung snore, yung hilik ng asawa mo. Diyos ko, Lord. Yung mga anak mo na matitigas ang ulo. Not all the time. Diba sa isip mo, pinapahalo mo na sila kahit hindi mo, ang babait niyo. Pero sa utang, ang tigas ang ulo mo. Ganun, diba? So sabi, in our heart, doon tayo nadudumihan. Kaya nga sabi, guard your heart above all else. Bantayan mo yung puso mo kasi yan ay mapanlin lang. Kaya huwag kayong naniniwala sa sex bomb kahit pinalaki kayo ng sex bomb. Huwag kayong makikinig sa puso mo. Diba yung kanta nila, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi, kapatid. Kasi madalas, pag sinunod mo yan, mali! Masama! Nagkakasala tayo sa Panginoon. So sin can hinder, can limit what God can do. And the last thing, lack of prayer. God loves when we pray. He wants us to pray. He desires for us to pray every day. Kaya nga tinuruan pa niya tayong mag-pray, di ba? Yung the Lord's Prayer. Itinuro niya yan sa mga disipulo niya kasi napakahalaga ng panalangin sa kanya. Sabi sa Psalms 81 verse 13, if my people would only listen to me, sabi ng Diyos. If Israel would only follow my ways, but you would be fed with the finest of wheat, with honey from the rock, I would satisfy you. Ang sabi ng Panginoon sa nation ng Israel at that time, kasi paulit-ulit silang matigas ang ulo. Pagka na-save sila ng Diyos, di ba? Nailigtas sila. Babalik ulit sila sa Diyos-Diyosa nila. Babalik ulit sila sa mga bisyo nila. Sa kasalanan nila. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung nakinig lang kayo, kung makikinig kayo, at kung lalakaran nyo yung sinasabi ko, lalakaran nyo yung daan ko. Sabi, you would be fed with the finest of wheat. Yung wheat, yung trigo, yung ginagamit sa arena, di ba? Sabi, the finest, the best. Yan yun, kapatid. Yung pakikinig, paano tayo makikinig? When we talk to God. When we come to God, di ba pag nagpe-pray ka, tinatawag mong pangalan ng Panginoon, Lord. Siyempre naman, pag tinawag mo siya, sasagot siya. Hindi naman ikaw lang yung nagdadasal, ikaw lang yung nagsasalita pag nagpe-pray ka. Kaya nga sabi, kung makikinig lang kayo, paano sila makikinig kung hindi naman lumalapit? Tanungin mo yung kapatid, tatabi mo, do you pray? Or we only pray in desperate times. Pag talagang nasa bingit na tayo ng kamatayan, doon lang tayo lalapit. Pero imagine how many pain na pwede kang ma-save from if you have listened to God. Aabot ka doon kung nakinig ka ba sa Diyos? Mangyayari ba yan sa'yo? Malulubog ka ba? Kung nakinig ka sa Panginoon na huwag kang tumalon dyan. Sabi, if they would only follow my ways. Sometimes we just talk to God, but we don't wait for His answer. Minsan naman, nagpe-pray naman talaga tayo. Lord, salamat po sa araw na to. Salamat sa pagising sa akin. Protectionan mo ako, protectionan mo yung pamilya ko. Magandang health, Lord, peace in all the earth. Pag Miss Universe, amen. Yun na, alis na. Sabi ni Lord, wala na, di niya na narinig yung reply ko. Minsan nagpe-pray naman tayo, but we don't take time to hear, to listen. So kapatid, when we pray, come to God with a heart that wants to find Him. Every time you are not just in trouble, but every day, ask, God, what do you want me to do? Lord, may sitwasyon ako ngayon, anong dapat kong gawin? At pag pinakita ng Panginoon, anong dapat mong gawin? Listen. Why? Because it will be the best for you. Sabi, the finest of wheat, with honey from the rock. Nakita na ba kayo ng honey mula sa bato?
Wala, di ba? Imposible. Pero that time, di ba, si Moses, during that time sa disyerto, yung tubig nila nanggagaling sa tubig. At nasasatisfy sila. So imagine kahit bato, pwede kang masatisfy ng Panginoon dyan. Kahit walang-wala, feeling mo walang-wala, pero nakinig ka sa Panginoon at sumunod ka sa Kanya, kapatid, God can satisfy you there. Impossible kahit pigain mo yung bato, walang haning lalabas dyan. So you see, we just need to come to God and pray and listen. Sabi mo sa katabi mo, pray and listen. Because this is God's desire in John 10 verse 10. The thief comes to steal, kill, and destroy. Jesus said, I have come that they may have life and have it abundantly. The abundant life is not about money, it's not about success, but it is about overflowing life. Kapatid, it is about peace in the middle of chaos. It is about joy in the middle of trials. It is about purpose in the middle of fear. That is overflowing life. Hindi lahat madadaan sa pera. Hindi lahat madadaan sa katayuan at koneksyon. Baliwala ang kayamanan at koneksyon kung wala ang Panginoon dyan. Maraming mayayaman na hindi masaya. Maraming mayayaman na hindi buo ang pamilya. Maraming mayayaman na mas malala pa yung sakit nila. 'Di ba? So sinong makakapagsabi na ang kasaganahan mo sa kayamanan ang magpapasaya sa'yo at magbibigay buhay? Hindi, kapatid. But if you have God in your life, you can be full. Pwede kang maging sapat and more. That's God's promise. That's God's desire for all of us. He wants you to live an abundant life. So don't allow anything in your life to stop you from experiencing the limitless power of God. Is it a habit? Is it a relationship? Is it fear? Is it secret sin na pumipigil para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? When we hold on to these things, we limit what God can do in us. Not because He is powerless, but because He will not force Himself on us. So what do we need to do to unleash God's power in our lives? Kasi if we can limit what God can do, we can also allow God's power in our lives. We can unleash. Pag sinabing unleash, pakawalan. Kasi available naman yan eh. Ibig sabihin, meron. May pondo. Pakakawalan lang, kapatid. Nasasakali. Kailangan lang paluwalan, di ba? So how can we unleash God's power in our lives? This is what I want to leave with you today, kapatid. We can experience God's limitless power if we respond properly. We are called to walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, lumakad ng may pananampalataya, hindi lang base sa nakikita. Kasi maaaring ibang sinasabi ng feeling mo, pero di ka tinawag to live by feelings. Sabi, live by faith. Ibig sabihin, kahit hindi mo alam kung anong mangyayari, confident ka, may inaasahan ka. And because of Easter, di ba, the hope is living, buhay. We can hope, makakasigurado ka sa pag-asa na yan. So what we can do, what can we do to unleash God's power in our lives? Number 1, surrender what you have. Before miracles happen, surrender must happen. Sabi mo sa katabi mo, surrender. Baka mapagkamalang kayo magnanakaw. Hold upper, surrender. Hindi. Surrender. Bago mo maranasan ang milagro, kapatid, kailangan mo munang sumuko. Let's read Matthew 14, verse 13 to 21. This is the miracle of the feeding of the 5,000. Alam niyo po ba na ito ang katangi-tanging milagro
na nasusulat sa lahat ng 4 na gospel books. Ibig sabihin po sa Matthew, Mark, Luke, John. Ito lang po yung milagro na 4 na beses ikinuwento. Kasi may mga milagrong naisulat sa Matthew na hindi mo mababasa sa Mark. Merong mga milagro na meron sa Mark na hindi mo mababasa sa John at sa Luke. So ito po, the feeding of the 5,000 is the only miracle that's written in all 4 books, and it is only the miracle that God allowed the participation of the disciples. Yung ibang milagro, si Jesus lang ang gumawa. Pero itong milagro na to, pinahintulutan niya ang kanyang mga disipulo na makipartner sa kanya. So let's read. Sabi, when Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. Sickness siguro yan, pero they're sick. So sabi niya, nung time na yon, nung nangyari, di ba, na namangka sila at napunta sila sa isang liblib na lugar. Ayan. Narinig ng mga tao yung nangyari na milagro. Ano yung first miracle ni Jesus? Water into wine. So nung narinig nila, naku na may nagmilagro doon sa isang kasalan. Yung tubig naging alak. So nung napunta si Lord doon sa lugar nila, sabi, sundan natin to, ito yung nagbimilagro. Ang nahabag ang ating Panginoon, sabi niya, nakakaawa naman to, si brother din. Pagalingin ko nga. Tingnan mo yung katabi mo kung kailangan ng kagalingan. So sabi, nung nakita niya, he had compassion on them. So ngayon, napagaling na, ang sabi ng mga disciples, Lord, walang McDonald's dito, walang Chowking, kasi liblib eh. So pauwiin mo na yung mga crowd, ang daming tao. Wala tayong papakain sa kanila. Sabihin mo sila na lang, KKB, kanya-kanyang baon. Diba? Ganun yung ugali. May ganyan kayo? Pagka dumating na yung malaking problema, anong ginagawa nyo? Alisin mo nga ba? Lilipas din yan. Yaman mo na. Minsan pinapasa mo pa sa iba. Ikaw naman problema nito. Diba? Kapatid, ganyan tayo eh. Pagka nakita na natin, ang laki ng problema, naku, wala akong wala akong magagawa sa problema na to. Sige, saka na lang, bahala na. Minsan sinasawalang bahala natin, tinatabi natin, o kaya tinatry nating paalisin. Diba? Pero you know what Jesus do? What Jesus does when you encounter a problem, hindi niya inaalis yung problema. Anong sabi niya? Let's go to the next verse. In verse 16, sabi, Jesus replied, they do not need to go away. May ganyan kayong prayer? Lord, ang laki ng problema ko, 1 month na, hindi mo pa rin tinatanggal. Parang yung crowd yan eh, di ba? Ang daming crowd. Laki ng crowd. Ganyan tayong tao. Pag nakita na natin yung problema na napakalaki, ang una nating isipan, Lord, wala akong magagawa. So tanggalin mo na to. Lord, tanggalin mo na. Pero ang ginagawa ng Panginoon, hindi niya tinatanggal ang problema. Sabi niya, do not send it away. Don't make it go away. Why? Because in the storms, that's where God builds you up. In the storm, God gives you an opportunity to believe in what He can do. Sabi niya dito, you give them something to eat. So ang tanong ng mga disciple, anong papakain natin, Lord? Wala nga tayong pagkain, kaya nga pinapauwi natin. In John, in the book of John, hindi ko po naisama dyan. Sabi ko nga, naikwento to sa lahat ng 4 na libro. In the book of John, yung kwento doon, one of his disciples named Andrew, the brother of Simon Peter, ang sabi ni Andrew, Lord, may isang bata dito, may batang lalaki. Meron siyang 5 tinapay at meron siyang 2 isda. Pero ang sabi rin ni Andrew, pero maliit lang to kumpara sa dami nila. Anong magagawa nito? What can this do to them? May ganun ba tayo?
Sabi ni Lord, just believe. Just do. Lord, ito na lang pamasahe ko. Sasapat pa ba ito? Kakain pa kami sa McDo mamaya nung life group ko. Kahit mix and match, hindi ito Lord eh. Hanggang pamasahe ko na lang to. Minsan ganun tayo, di ba? Kaya hindi na lang ako magsisimba, Lord. Ayaw mo na, maalis na lang yung problema. Kapatid, sabi ng Panginoon, no, just go. Kasi sabi niya, di ba, give them. God sometimes asks us to do something beyond what we have, beyond our ability, even beyond our resources. Because it's not about you, it's about God's power. Sabi mo sa katabi mo, limited ka. Sabi mo sa kabila, hindi limited ang God mo. Exactly my point. We are limited, but our God is limitless. So if God asks you to surrender something, your time, your resources, kahit gaano kaliit, kahit wala, Lord, di ko alam kung ano, pero sige, sabi mo eh. Because what happens next, nung sinabi niya, bring them here to me, surrender it to me, submit it to me, whatever you have, kahit 5 lang yan, kahit 2 piso lang yan, ibigay mo sa akin. Because that's the business of God. He multiplies. He provides. He satisfies. Kaya nga sabi niya, honey from the rock, I will satisfy you. Bato na yun, kapatid Mabubusog ka pa dun sa bato. Eh dito, sabi niya, 15,000 yan, kapatid, na crowd. Napakarami. Kahit siguro si Joy Belmonte, hindi niya kayang pakainin ng lugaw yan. Sabi, and he directed the people to sit down on the grass, taking the 5 loaves, yung 5 tinapay at yung 2 isda, and looking up to heaven. Sanya, tumingin siya sa langit, at nagpasalamat siya at pinagpira-piraso ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga disipulo at ang mga disipulo ay nagbahagi sa mga tao. I want you to see the miracle here, kapatid. When God blesses you, He don't just bless you, He bless the people around you. Only if you surrender to Him. Pag sinabing surrender, isuko mo, kapatid. Surrender your plans, surrender your time, surrender your resources. Kasi pag nag-invest ka kay Lord, kapag kay Lord mo ibinigay yan, kapatid, hindi mo kayang higitan ng kayang ibigay ng Diyos. Kaya nga, to do immeasurably more than what you can ask or imagine. Sabi niya, binigyan niya ang mga disipulo at ang mga disipulo ang nagbahagi nito sa mga tao. They all ate and were satisfied. Lahat sila nabusog at napuno. And the disciples pick up 12 basketfuls of broken that were left over. May pabaon pa si Lord. May pa-take home. Yan yung sinasabing abundant life, kapatid. Minsan dahil nililimitahan natin ang Panginoon, ayaw nating isuko. Lord, sige, paraan ko pa din. Ako pa rin masusunod. Sige, Lord, ako nagagawa ng paraan. Lord, ako nang bahala. Ito, titipidin ko to. Kala natin yung pagtipid natin, mapapahaba niyan. Hindi, kapatid. Sabi, only God can satisfy you and more. May pa-take home ka pa. Diba? Sinong klaseng Diyos? Anong klaseng Diyos yun? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ka lang niya pupunuin, may pabaon pa siya sa'yo. Para yung pabaon mo, pwede mong ipamahagi sa iba pang nagugutom. The number of those who ate was about 5,000 men. 5,000 men. Men lang yan. Kasi sabi, besides women and children. Bukod sa mga babae at mga bata. So, kayo na mag-math. My math is not mathing right now. Basta 5,000 yung lalaki, bahala na kayong mag-add kung may asawa sila, may jowa, ilan ang asawa nila, ilan ang anak nila, may apo ba sila. Kapatid, yun, ganun kadami ang pinakain niya. So maybe we don't understand the mathematics of God. Paano niya mapapahaba yung 100 ko sa isang buwan? Paano niya mapapahaba yung gasolina ko? Lord, talaga gasolina ko.
Kasi Lord, wala nang panggas. Di ko alam paano, Lord, pero sige, kapag sinabi mong mag-drive ka, punta ka doon, pupunta ako. Hindi ako manghihinayang sa ibibigay kong gasolina. Kasi ikaw magpo-provide niyan, ikaw ulit magpupuno niya ng full tank, sagad Ganon si Lord, di ba? Kung mga nagpapagasolina kayo, di ba, ang tanong sa gas station, sagad ma'am? Pag sinabing sagad, hindi lang basta full, isasagad pa nila hanggang sa bunganga nung lagayan ng gasolina. May extra. So ganun na kami minsan mag-usap ni Lord. Lord, parang nangihinayang ako mag-drive ang mahal ng gasolina. Sabi niya, mag-office ka. Baka may magpa-pray doon. Tama nga. Alam niyo po bang may mga nagpapapray sa atin dito na mga nagtatrabaho dito? Because they know this is a church and there is a person who can pray for them. That's the purpose of God. Kung panghihinayangan ko yun, imagine, hindi ko sila mabibless nung love. Diba? Ako lang mabibless. Hindi ko mabibless yung mga taong tinawag ng Panginoon na bahagian ko. Naintindihan niyo ba, kapatid? Kung hindi tayo magbibigay ng spasyo sa Panginoon para maging blessing tayo sa iba, hindi kanya sosobrahan. Kasi sasabihin lang ng Panginoon, okay na yun, nakakain na siya. Di naman niya yung mai-share sa iba. Dito ko sa kayang magbahagi. So you see, surrender what you have. God is not asking you for what you don't have. Hindi niya hinihingi yung wala ka, kapatid. So kahit 5 pirasong tinapay yan, kahit 2 pirasong isda, whatever you have, kung ano na lang meron sa bank account mo, give it to the Lord. Give what is right to the Lord. Because when God gives, it's overflowing. It's limitless. So sabi mo sa katabi mo, you have a limitless God. God can multiply, God can provide for us, God is sufficient for us. The second thing, how can we unleash God's power in our lives? The second thing is step out in faith. Pag tinuloy mo, dyan sa Matthew 14, after ng milagro, ng pagpapakain sa 5,000, sabi, dali-dali, agad-agad, immediately. Ito yung sunod na kwento. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat. Take note si Jesus ang nag-utos, nag-make sure sa mga disciple na sumakay sa bangka. Sabi niya, He made the disciples get into the boat and go on ahead of Him to the other side while He dismissed the crowd. After He had dismissed them, sabi after na pinauwi na niya yung mga tao dahil nakakain na sila, may take out pa. Sabi niya, nagpunta siya sa tabi ng bundok at doon sa sarili niya, nanalangin siya. So you see, prayer talaga, kapatid, can unleash God's power in your life. Sabi niya, later that night, he was there alone. And the boat was already a considerable distance. Ibig sabihin, nakalayo na yung bangka na pinauna niya. So, sabi dito, buffeted by the waves because the wind was against it. So, yun pala, yung namangka, nakakaranas na pala ng bagyo. Sabi kaya sila napalayo kasi merong malakas na hangin, may malaking alon na bumabangga sa kanila. Have you ever felt na minsan, yung pagsunod mo kay Lord, parang doon ka mas naka-experience ng problema. Alam mo, Lord, kung kailan ako naging Kristiyano, doon ako matindi yung pagsubok. Di ba? May ganun kayo. Ako minsan may ganun. Totoo lang, honestly speaking. Lord, nung nag-obey ako, parang mas lalo kong nahihirapan. May ganun kayo, mas malumalaki yung bagyo nyo, sumunod ka lang naman kay Lord. Kaya minsan napapatanong ka, Lord, totoo bang nasa will mo ko? Again, the storms that God's allow has purpose in our lives. It's meant to build you up. Big sabihin, make you stronger. Make you wiser. It makes you wake up. Yung mga storms inaalaw ng Panginoon para magising ka. Makabalik ka sa pananampalataya. Ginagamit ng Panginoon ang mga bagyo para malaman mo na, hey, wake up. You have a God.
'Diba? Minsan kapag hindi ka dumaan ng bagyo, hindi mo malalaman na, ma-Diyos pala ako. Kailangan pa munang dumaan ka sa pagsubok para bumalik ka ulit kay Lord and say, oo nga Lord, nandiyan ka pala. 'Diba? So it's meant to wake up the disciples kasi maaaring natutulog na sila doon. Tapos nakikita nila bumabagyo. Sumunod lang naman sila kay Lord. But you see, if we continue on, sabi, shortly before dawn, 'di ba? Bago bukas silip, bukang liwayway. Jesus went out to them walking on the lake. Anong mafe-feel mo pag nakita mong may lumalakad sa tubig, no? Tapos nandun ka sa gitna ng karagatan. Sabi, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. Sumigaw sila, may multo! Ah! And they said and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. 3 things that I want you to learn from God's promise. When you are facing a great storm in your life, kung may pagsubok kang malaki na pinagdadaanan o kinakaharap ngayon, tandaan mo, ang pangako ng Diyos sa'yo. Sabi, take courage, huwag kang mawalan ng mahipanghinaan ng loob. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mapanghinaan. He said, it is I. Ito ako ito. That's His promise. I'm here. The reason why they feared, the reason why they shout, ghost! Kasi nakalimutan nila that God is always present. Kasi at that time, di ba, ang alam nila, iniwan nila sa kabundukan si Jesus. Malayo na yung distance nila. So walang iba makakatulong sa kanila. Ang laki na ng storm. Nawawala si Lord. Parang ang layo-layo niya sa akin. So God is reminding us, I'm always here. Ako ito, sinato. Hindi, joke. Hindi sinato. Ako ito, si Lord. Diba? It is I. Here I am. I am present. And that's what He says in Psalms. I am your present help in times of need. Pag sinabing present, He's not late, He's not early, He's always on time. So whenever you need God, no matter how small or big, He is there. Sabi mo sa katabi mo, God is there. Kaya huwag kang matatakot, huwag mong makalimutan, huwag kang mapanghinaan ng loob dahil nandyan ang Diyos. Sabi, don't be afraid, huwag kang matakot sa kung anong pwedeng mangyari dahil nandyan na ang Diyos mo. Remember, we have a limitless God who has a limitless power. And there are 12 disciples in that boat. There are 12 disciples in the boat. But only one experienced a miracle. Who's that disciple? Peter. Peter said, Lord, kung ikaw yan, di ba may ganon? Lord, kung ikaw yan, sabihin mo sa aking lumakad sa tubig. Tell me to come out to you on the water. Because Peter knew that the means and the power is only by God. Imagine niyo, 12 sila doon pero isa lang ang nakalakad sa tubig. Because only one came to God. Only one said, Lord. Isa lang yung nag-pray. Isa lang yung nangusap kay Lord. Lord, kung ikaw yan, kung will mo to, Lord, kung plano mo talaga to, Lord, sabihin mo kung anong gagawin ko. Pero ilan sa atin dito kapag sinabi ni Lord yung dapat gawin, nawawala. Diba? But first, we need to step out of the boat. Step out of your comfort zone. Pag sinabing comfort zone, yung mga bagay, yung mga tao na feeling mo safe ka dyan, dito na lang ako. Sometimes it stops you from experiencing a miracle in your life. But when God calls you out, you just have to believe and walk by faith. Sabi, magtiwala ka, Lord, kung ikaw talaga to, sige, susunod ako. Kung anong sabihin mo, susunod ako. At may kita mo, kapatid, lalakad ka sa imposible. Yan ang nakita dyan, come. When God says come,
He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So mga kapatid, why didn't the others step out? Maybe because of fear? Takot sila? Kaya kahit may pinagagawa ng Panginoon sa kanila, dito ka, dito mo ma-experience yung milagro. Lord, parang katakot dyan. Parang di pa ako nakapunta dyan, Lord, so wag dito na lang muna ako. May mga ganun ba tayo minsan? Minsan comfort, okay na ako dito, ito na yung nakasanayan eh. So ayoko na ng bago, okay na ako rito, Lord. Ano naman, nag-work naman kahit papano, okay na ako. So don't settle for less, kapatid. God wants the best for you. Is it sin? Hindi ko talaga maiwasan, Lord. Hindi ko talaga matigilan itong bisyo ko, Lord, hindi. What is it that is stopping you to step out in faith? God says, the miracle is not in the boat. The miracle is outside of it, where He is. If you want to experience God's power, you must step out in faith, step out of your boat, and step out of your comfort zone. Sabi mo sa katipo mo, it's time to step out in faith. Malis ka na dyan, kapatid, and experience the miracle of God. And like I said, na-experience na ni Peter yung miracle. Pero something happened. If we continue that, sabi sa Matthew 30, but when he saw the wind, he was afraid, and he begins to sink. Minsan, nakasunod na tayo kay Lord, nag-step out ka ng comfort zone mo, pero nakikita mo, hala, ba't parang lumulubog ulit ako? So how can we unleash God's power in our life? The third thing is to fix your eyes on Jesus. Peter began to walk in the water, but when he saw the winds and the waves, he became afraid and he began to sink. Why? Bakit nagkaganon? Sumunod naman siya kay Lord di ba? Nag-start naman siyang lumakad kay Lord, naniwala naman siya nung sinabi ni Lord na, halika, dali. Pagtapak niya, nakakalakad siya. So saan nagkaroon ng problema? Nung nawala ang paningin niya kay Jesus. When he started looking at the winds, minsan nandun ka na sa plano ng Panginoon, pero na-distract ka. Parang lumalaki lalo sila. Parang yung feeling ko hindi maganda. Ayoko na muna ulit magsimba. Sayang. Tuloy-tuloy na sana. Natukso ka. May nakita kang mas magandang opportunity pag Sundays. Sige. Overtime pay din yan. Kunin ko na. Pag nawala ka sa Panginoon, kapatid, dun magsisimula ulit lumubog ang buhay mo. Naintindihan natin. So how can we unleash God's power in our lives? Fix our eyes on Jesus. Pag sinabing fix, hindi nababago. Nananatili. So kahit pa may bagyo, kahit pa anong mangyaring sitwasyon sa'yo, kapatid, anumang panahon ng pagdaanan mo, don't lose sight of Jesus in your life. As long as his eyes were on Jesus, he was walking in the impossible. When his eyes went to the storm, he began to sink. And when Peter was sinking, he cried out the most powerful prayer that we can ever pray. What did he say? He says, Lord, save me. Tayo, kapatid, minsan because of pride, katigasan ng puso, kahit lumulubog na tayo, ayaw nating sabihin kay Lord, Lord, ligtas mo ko dito. We still do it our way. But that's the most powerful prayer that you can do. Lord, save me. Lord, save my marriage. Lord, save my husband. Lord, save my children. Lord, save my business. Lord, save my future. Lord, save me. Save my health. Lord, save me. And what did God do when you pray to Him? Sabi, Jesus immediately, agad-agad, reached out His hand and caught him and says, you of little faith, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped Him, saying, truly you are the Son of God. The moment we allow God
to be God in our lives, you can experience who He is in your life. So those 3 things, don't forget. For you to unleash the power of God in your life, number 1, surrender what you have. Second thing, step out in faith. And the third thing, fix your eyes on Jesus. The message of Easter is that no matter how far you've fallen, no matter how deep your situation is, when you cry out to Jesus and say, Lord, save me, He will reach out to you. Kapatid, the greatest miracle is not walking on water. The greatest miracle is the resurrection of Jesus Christ. Because He is alive and He is risen from the dead, you can hope for a better one. You can hope. Sin is forgiven, death is defeated, new life is available. When we focus on problems, remember, we panic. When we focus on people, we get disappointed. So don't focus on people. But when we focus on Jesus, we find peace. Why? Because Jesus never fails. He is our resurrected King. Because of Easter, you are not stuck. Sabi mo, I'm not stuck. Hindi yan ang ending mo, kapatid. You are not defeated. Sabi mo, I'm not defeated. Hindi ka talunan. You are not without hope. Tell yourself, I have hope. And God is inviting you today to trust Him, to surrender to Him, to step out in faith. Because God is our limitless God and He is unlimited in His power. The question today is not, is God able? But the question is, will you trust Him? Will you surrender to Him? Will you step out in faith? Will you fix your eyes on Him? Because when you do, this is my prayer to all of us. When you do, kapatid, I hope that you can truly experience the resurrection power of God in your life, in your marriage, in your finances, in your health, in your family, in your career, in your workplace, in your school. There's resurrection power available there. So when there is hopelessness, you can look to God for hope.